Partner, tingnan mo itong mga flowers na ito. Ang ganda, no? Very colorful. At mukhang matibay kahit gawa sa dyaryo. Totoo yan, partner. Talagang labor of love kasi ito. Ito kasi ibinubuhos ng mga babaeng inmates sa Quezon City Jail. Yung lungkot na kanilang nararamdaman habang sila ay nasa pilitan. Ayun, kahit paano pala naiibsan yung kanilang pinagdaraanan. At hindi lang yon, may tsansa pa silang kumita at tumulong sa kanilang pamilya. Napakahirap ng buhay sa piitan. Malayo ka sa iyong mga mahal sa buhay. Di mo sila matutulungan kung kinakailangan. In short, hindi mo maaaring gawin ang nais mo. Pero kakaiba ang mga female inmates ng Quezon City Jail. Di naging hadlang ang mga rehas para sila'y makatulong pa rin sa mga kaanak at kumita. Itong mga female detainees natin, habang nakakulong sila sa amin, nagkakaroon sila ng worthwhile activities. So sa pagkakataong ito ng livelihood and skills training, natuturuan natin sila kung paano pangalagaan yung paghahanap buhay kahit pansamantala silang nakapiit dito sa aming mga kulungan. Sa tulong ni na Brother Henry Ferratero ng Society of the Missionary Servants of the Poor, nagkaroon ng livelihood program ang mga taga Quezon City Jail. Tinuruan silang gumawa ng mga paper flowers mula sa mga lumang dyaryo. These inmates who have been charged temporarily, who have been incarcerated, are actually capable of doing a lot of things even though na nakakulong. So we believe na hindi naman actually hindrance yung pagkakakulong para nang sa ganun hindi sila maging productive. Isa si Aling Lornita Beltran sa mga inmate dito na gumagawa ng mga paper flowers. Isang taon nang nakakulong si Aling Lornita dahil sa pagkakasangkot sa kasong kidnap for ransom. Anya, malaking tulong ang kinikita sa paggawa ng paper flowers. Lahat ng pangailangan namin dito namin nakukuha dahil ito po ay propaganda sa amin dahil ito po ang binigay sa amin na hanap buhay. Marami na rin ang bumibili ng kanilang mga produkto. Pagkatapos gawin, ang Society of the Missionary Servants of the Poor naman ang nagbebenta sa labas. Ang arrangement namin with the inmates is that meron po kaming talagang designated day kung kailan sila magsasweldo. Although maliit, pero nakikita po namin na pinahahalagahan nila ito. Kahit na 5 centavos yan, we pay it out dun sa oras talaga na dapat bayaran sila. Bukod sa mga paper flowers, marami pang iba't ibang livelihood programs ang mga taga Quezon City Jail. At sa kabila ng kanilang limitasyon, masaya naman sila dahil kahit papaano nababawasan ng lungkot sa bilangguan. At higit sa lahat, nararamdaman nila ang silbi sa lipunan dahil kumikita pa sila. Kailangan kumilos ka rin, hindi lahat ng bagay aasa ka sa dalaw. Wala rin naman. Mamo? Yes! Ikaw bang nagme-makeup sa sarili mo? Naksa. Dahil pag tayo nagtitaping dito sa swak, andyan si Maylene, andyan si Maripe, pero pag ordinary days, ako na nagme-makeup sa sarili ko. Ba't mo naman natanong? Alam mo kasi, ang pag-makeup dati, hindi siniseryoso. Pero ngayon, art form na siya at may school pa para sa pag-makeup. Nagsimula bilang salon manager si Lani Asedillo at halos 10 taon rin siyang nasa beauty salon industry. Kaya naman hindi nakapagtatakang ito ang pinili niyang business. Bata pa lang kasi si Lani, hilig na daw niya ang mag-ayos sa sarili at mag-makeup. Kasi naisip ko, pinakamaganda yung ipangalan ko dun sa school is yung mga magtatanong about the school, alam nila na it's about makeup. Sa Los Angeles pa nag-aral ng beauty profession si Lani. Marami siyang bago at kakaibang pagme-makeup na natutunan. Itong nakapag-inspire sa kanya upang gawing isang school at training center ang kanyang naitayong business na parlor. Tinawag niya itong Makeup Design Academy.
Pero nag-offer din kami ng mga workshops kung gusto mo lang matuto mag-makeup para sa sarili mo. Kapag gusto mo maging professional makeup artist, kadalasan siya, mga 2 months yung klase. Mas mahaba yung oras, mas marami yung mga pag-aaralan kasi kailangan mong matuto mag-makeup sa iba't ibang klase ng tao. Kapag yung personal makeup skills workshop, ang ituturo namin is kung paano lang mag-makeup para sa pangsarili lang. Pinaka-maiksi namin is yung bridal makeup workshop, 10,000 siya. Pero meron din kaming mga ibang workshop na 25,000. Yun yung module 1 namin na beauty and fashion makeup. Noong 1 taon pa lang nagbukas ang training school ni Lani. Pero dahil sa dami ng gustong matutong mag-makeup, mapa-professional man o pang sariling interes na matutong mag-ayos ng mukha, nakapagbukas agad sila ng branch sa Maynila, katuwang ang kaibigan ni Lani na si Kim Vargas. Usap kami na parang baka pwedeng mag-open sa Manila kasi parang maraming inquiries namin dito na kung meron daw ba kaming branch sa Manila. Actually, kaka-open lang namin noong July 5. Tapos, meron na kaming 14 students doon. Malaking puhunan ang nailabas ng magkaibigan, pero mabilis naman nilang nabawi dahil sa dami ng mga estudyanteng nag-enroll. Sikreto ng mag-partner para tumagal sa ganitong business at maiba sa ibang parlor, Dito kasi sa amin, the instructors are trained abroad. So yung standards namin in terms of sanitation and yung turo, very intensive. We really expose our students as much as possible. Sipag at tiyaga lang siguro. At the same time, open kami sa communication. Sa aming pagbabalik, Ang Black Suit Cafe ni Kuya Bodji.